Sa di pa ta mo adto sa atong pagtuon mga igsoon, magampo ta. Gamahanan, Lord, nagasimba kami kanimo. Nagasalamat kami kanimo o Dios sa gayon nga gihatag kanamo karon Ginoo aron makapadayon kami sa pagtuon sa imo mga pulong Ginoo. Ning gabihon na amahan itugot ang balaan nga espiritu Ginoo nga magalukop sa matag usa kanamo Ginoo. Buhi kami karon, puna kami karon sa balaan nga espiritu nga sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong Ginoo, among masabtan ang imong mga pulong o Dios o God. Nga walay mo labayng kawang Ginoo, dili makawat sa yawa o Dios ang imong pulong apan o Dios pagpabilin kini sa among mga panumduman, sa among ang hunahuna, sa among kasing-kasing, ang imong word magpabilin o Dios o God sa among makinabuhi Ginoo. Salamat amahan sa higayon nga imong gihatag kanamo karon nga diin makaapil kami o Dios o God ani nga klase nga Bible study Lord, Zoom Bible study Ginoo. Nagampo ako amahan Lord nga imuhang pakusgan ang mga signal o Dios o God nga diin Lord God nga ang tanan nimo makatawhan o Dios makaapil gayud Lord niining amo ang Bible study karon. Bisan pa sa mga kaigsuonan nga naa sa lagyo nga mga lugar, naa sa lagyo sa gawas sa nasod Ginoo, among gi-pray nga maka-tune in sila karon o Dios o God. Tabangi kami, lig-una ug dasiga kami pinaagi sa imong mga pulong Ginoo. Itugot o Dios ang imong gahom nga muhikap sa matag usa kanamo Ginoo. We pray, O God, healing, Lord, nga moabot o Dios sa imong makatawhan Ginoo. We pray, Lord God, blessing and prosperity moabot sa matag usa kanamo Ginoo. We pray, Father God, nga ang imong gahom o Dios, O God, moabot sa matag usa kanamo Ginoo. Pasalamatan kanamo o Dios, O God, sa higayon nga imong gihatag kanamo karon nga makapadayon kami sa pamalandong sa pagtuon sa imong mga pulong Ginoo. Daigon ug himayaon ang imong ngalan sa walay katapusan, Lord. Takus ka sa mga pagdaig ug pagsimba. Lord, imo lang tanang dungog himaya kahum hangtod sa kang turan. In Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay. Nining gabi una karon mga igsoon, magahisgot kita karon about sa Holy Spirit na ang Holy Spirit mao ni siya ang the third person of the Godhead. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit na dili ta kita og word Trinity diha sa Bible pero ang bersikulo makita nato nga diha, naa diha ang kining gitawag nato og Trinity, the three person acting as one God. Makita na to diha sa Matthew katong time nga si Jesus nagpa-water baptize ni John the Baptist. Ato makita nga sa dihang gihumol siya ni John sa tubig, unya sa dihang paghawas ni paghawas ni Jesus gikan sa tubig, niabli ang langit ug dunay tingog sa amahan nga nagaingon, "This is my beloved son in whom I am well pleased." Unya dihay dab pati nga nagsimbolo sa Holy Spirit nga mitugpa niya ug mao to'y sinugdanan nga diin si Jesus uh, double baptism ang iyang nadawat niya ang baptism sa water, nadawat sa niya ang baptism sa Holy Spirit. Ato makita nga ana nga verse naa ang tulo ka persona. Makita nato nga ang God the Father nisulti gid siya, dunay tingog nga nigawas, nakadungog sila nga dihay tingog nga ni sulti gikan sa langit, ni abri ang langit. So dinhi karon igsuon ato makita nga sa Bible diha sa Biblia, makita nato nga naa gayud ang Holy Spirit nagapanglihok sa bisan pa sa sinugdanan pa sa paghimo sa Dios sa kalibutan. Makita nato nga naa ang Holy Spirit nga nagapanglihok kini siya. Ningon din ni the Holy Spirit is a divine personality who has a definite function in the world. The Holy Spirit is a divine
personality who has a definite function in the world. A study of the scripture reveals that the Holy Spirit has been very active. Aktibo ang Holy Spirit. Kung tanaw nimo ang kasulatan gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament, ato makita nga aktibo ang balaan nga espiritu nga makita nato nga ang kasulatan nagpadayag niini nga naa gayud ang Holy Spirit. Ingon din ni his activity has been shown in regard to the universe and the people on the earth. His activity, the Holy Spirit, has been shown in regard to the universe and the people on the earth. Ato makita nga naagayod ang balaan nga espiritu bisan pa during the creation nga niingon diya sa sinugdanan sa Genesis, ningon diha nga in the beginning God created the heavens and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved. The Spirit of God moved upon the face of the waters. Nato makita igsuon nga usa sa milihok during creation mao ang Holy Spirit. Nga sa dihang bati ang kalibutan, way purba kini. Ug hibaw ta nga ang kana nga verse 2, pila na ka years ang gap diha nga ang kalibutan bati way purma tungod kay mao na nga time atong rebellion ni Satanas nga ni-reveal si Lucifer, nakigbatok siya sa Dios o gihagbong siya diri sa earth. Mao na nga pagkahagbong niya diri sa earth mao nang bati ang kalibutan. Hibaw man ta nga usa man siya ka rebelde. Ni rebelde siya sa Ginoo. So ato makita nga kanang mga rebelde ikopya ra na nila ang naguna ana si Satanas. Una nga ayaw gid mo og kanang himo ana nga klase nga pamaagi kanang mo rebuildi mo sa inyong pastor, mo rebuildi mo sa inyong sa mga simbahan, diin mo asa mo gibutang, mo rebuildi mo ayaw na kay ang naguna na nga rebuildi igsoon nga rebellion is si Satanas. Dito sa langit nagrebuildi siya sa Ginoo ug nakakuha gud siya mga 1/3 sa mga angels dito sa langit nga diin iyang gida ada niya sa pag-anhi niya sa dinhi sa yuta. O na atong makita nga uh, bati ang kalibutan pagsugod. Ano man kay diri naman si Satanas gihagbong. O ingon diha nga uh, the earth was without form and void. Darkness was upon the face of the deep. Grabe gyud ang ka ngit-ngit. Grabe ka bati. Way porma. Bati ang kalibutan. Pero sa diyang milihok ang Holy Spirit, sugod siya paglihok, yanam-anam og panindot sa Ginoo ang kalibutan ug mao to nga paghimo niya sa tao sa ikanom kaadlaw, hapsay na nindot na ang tanan, naa na ang tanan nga ihimo sa Ginoo. Nya ingon diha nga ang Ginoo paghimo niya sa kalibutan mi gawas sa iyahang baba ug unsay mga word nga nigawas sa iyang baba, unsay mga pulong nga nigawas sa iyang baba, natuman kini ug natinuod kini pag-ingon niya sa sinugdanan nga let there be light and there was light. Mao na siya igsuon nga ang atong amahan sa langit namulong siya og kaybaw ta kinsa ang word mao si Jesus. So ato makita nga ang Trinity, ang tulo, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, diha sila sa creation, silang tulo, sila ang nagsabot, sila ang nag-create sa kalibutan. Gani sa tao, paghimo sa tao, ningon nagsabot silang tulo, nagstorya silang tulo, let us make man.
in our image. Let us make man in our image. Sa to pa, let us, meaning silang tulo, nagstorya sila, maghimo ta. Maghimo tag tao, sama sa to panagway. So diha, ang Trinity nagalihok during creation, ug usa diha atong makita ang Holy Spirit very active. Aktibo siya nga nagalihok igsuon higala. Na usa sa work sa Holy Spirit ingon din ni since the Pentecost his ministry has changed somewhat with regard to believers. Usab ang iyahang ministry sa Holy Spirit panahon sa kining gitawag nato og sa pag-abot na sa the day of the Pentecost. Na in the Old Testament the Spirit had or the Holy Spirit had a come and go ministry. Had a come and go ministry. At Pentecost, He came to indwell believers and abide in the living church of Jesus Christ. Mao na nga usa sa church dito sa Book of Revelation, doon naman to'y pito ka church nga gisuwatan sa Ginoo, uh, gisuwatan sa Ginoo nga iyang gipadaan ni John ang suwat nga ipadala ni ngadto sa 7 churches which are in Asia. Usa diha gitawag og the Dead Church. Ngano man nga gitawag og the Dead Church? Kay ang usa ka simbahan igsuon higala kung wala maglihok ang Holy Spirit, patay na siya nga simbahan. Atong makita unsa gyud ay kabililhon ang Holy Spirit sa atong kaliwa, sa atong kinabuhi, sa atong ministry, labi na aning katapusan nga mga adlaw. We need the Holy Spirit. Nanginahanglan kita sa gahom sa balaan nga espiritu igsuon, or else kana nga church tawgo na siya og the Dead Church, sama sa simbahan sa Sardis. O mao na siya, gianggaan siya og the Dead Church. So nganong patay? Tungod kay wala na magalihok ang Holy Spirit. Kay ang simbahan igsuon nga nagalihok ang balaan nga espiritu, kana nga simbahan, kana nga church is alive. Buhi na siya. Buhi na siya nga simbahan, nagtubo na siya nga simbahan, naglihok na siya nga simbahan, tungod kay naa ang kinabuhi sa Holy Spirit. Muna ato makita nga importante kayo ang Holy Spirit nga magalihok sa atong kinabuhi, sa atong ministry, sa atong mga fellowship, sa atong mga panagtigom, sa atong mga seminar, sa atong mga camps meeting, mga camps nato igsuon, hapit na sad atong camp, ato nang iampo kada adlaw, ato nang i-pray nga ang Ginoo mulihok, mupadayon siya sa paglihok sa ato ang taliwa, kaning atong umaabot nga summer camp sa katapusan nga simana sa Marso. So timanin na ninyo, i-pray kada adlaw ang atong camp. March 28, 29, 30 and 31. Iampo nato na kada adlaw. Sugod karon ato na i-pray hangtod inig-abot sa adlaw sa camp. Gano man kay importante mag-unsa man ang atong camp, naatod tay camp pero wa ang Holy Spirit. Mao na ingon ana ka importante ang Holy Spirit higala igsuon sa atong mga panagtigom. Ug sama ni Moses nga giingnan siya sa Ginoo nga hawa na mo dinhi, lakaw na mga to sa unahan, travel na mo sa unahan. Akong ipauban ang akong anghel ninyo. Ingon si Moses, Lord, kung dili man lang minimo ubanan sa among pag-travel, dili na lang nimo adto sa unahan, anhi na lang mi dinhi magpabilin. Nga naman, nabati ni Moses nga mag-unsa man sila didto sa ilang pagbiyahe sa unahan kung wa nag-uban ang Ginoo nila. Mao sa naigsuon, mag-unsa man ang atong mga kalihukan, mag-unsa man ang atong pagsimba, mag-unsa man ang atong mga
outreaches ug unsa mga kalihukan simbahan kung wa ang Holy Spirit magalihok sa atong taliwa. Wa gina igsuon, wala ra gina siya. So mao na siya nga importante kayo nga atong iampo atong mga kalihukan nga mopadayon ang balaan nga espiritu nga mumove, mulihok sa atong taliwa higala igsuon. Dinhi sa Judges chapter 6 verse 34, ingon diya, but the Spirit of the Lord came upon Gideon. Na ato makita kini si Gideon, usa ni siya sa judges. Kaysa wala pa yung mga hari sa Israel, ang nagpadagan sa Israel sa katawhan sa mga sa katawhan sa Dios, igsuon mao ang mga judges. So usa ni si Gideon sa judge sa Israel. Nato makita nga ang Espiritu Santo miabot ni Gideon. Ug mao to igsuon sa gubat nila panahon ni Gideon, midaog sila sa gubat tungod kay ang Holy Spirit mitabang nila. Miabot ang Holy Spirit sa kinabuhi ni Gideon. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 14, but the Spirit of the Lord departed from Saul. So ato makita nga naay time nga ang Holy Spirit mo hawa siya sa usa ka tawo sama ni Saul. Mao man ni siya ang unang hari. Mao ni siya ang unang hari sa Israel. Tungod kay nagpabadlong siya sa Ginoo, wala siya ni subay sa mga pamaagi sa Ginoo, isupak niya ang sugo sa Dios o ang Holy Spirit mihawa niya, mibiya. So mao na, importante kayo igsuon nga ang Holy Spirit naa gyud kanunay magapanglihok sa ato kinabuhi. So sa may nagtabuan ni depart ni Saul or Saul ang Holy Spirit, pero dito siya nibalhin ni King David. Ug mao to nga si King David gi-anoint ni Samuel, ni Prophet Samuel, aron mao'y mahimong ikaduhang hari sa Israel. Makita nato na sa mga diha sa mga First and Second Samuel, First and Second Chronicles, First and Second Kings, makita na to diha igsuon ang mga bahin sa mga hari nga diin ang Holy Spirit milihok sa ilahang kinabuhi ug sa ilahang taliwa. Diha sa Salmo 51 bersikulo 11, ningon diha, take not thy Holy Spirit from me. Take not thy Holy Spirit from me. Usa ni ka-prayer ni King David. Adtong time man nakasa siya sa Ginoo, unya hibaw gid siya unsay may tabo sa usa ka tawo nga sa diyang ang Holy Spirit mo biya sa usa ka tawo. Mo na nga usa sa iyang prayer, take not thy Holy Spirit from me. Ayaw kuhaa ang balaan nga espiritu diri kanako. Hangyo gid siya samahan. Iya yung nag-ampo gid siya samahan nga kung pwede lang ayaw gayud kuhaa ang Holy Spirit diri sa akong kinabuhi. Kay mao lagi na sa kung giingon ninyo nga kung wa ang Holy Spirit kana nga panagtigom, kana nga church, kana nga kalihukan, patay na siya nga kalihukan. Ngano man wala ang Holy Spirit. Kay kung na ang Holy Spirit, live na, buhi na igsuon, kay ang naghatag og kinabuhi mao ang Holy Spirit. Mao na nga ang tao sa diyang mabaptize sa Holy Spirit, mangandoy siya sa mangandoy siya sa Ginoo, mangandoy siya sa mga bulaton sa Ginoo. Fiery kayo siya sa mga bulaton sa Ginoo, ngano man puno sa balaan nga espiritu. Dili ganahan mo pahuway, magsige laglakaw, ngano man kay puno sa balaan nga espiritu. Gusto og Bible study kada adlaw, mao na igsuon ang tao nga napuno sa balaan nga espiritu. Dunay kinabuhi. Sama sa atong kanta, hangtod may kinabuhi. Padayon ta nga mag-aalagad niya, padayon ta nga magasimba sa Dios, padayon ta nga
daig sa Dios tungod kay dunay kinabuhi. Diha sa Judges 11:29, Judges 11:29, then the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Kini si Jephthah, usa sa ni sa judges sa Israel. Si Jephthah, daghan sa ni siya nahimo tungod ang Holy Spirit miabot niya ug mao to nga naka-fulfill siya, nahimo niya ang gisangon sa Dios niya sa iyahang panahon. Mao na siya igsuon. In the New Testament sa John 14, verse 16, nagaingon din ni ang word, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Mark the word forever. Mauna ang nakalahi sa New Testament o sa Old Testament. Ato makita din nga ang Holy Spirit sa diyang moabot siya, ingon siya din si Jesus mismo ang nagsultian ni nga ingon siya, kinahanglan jud ko nga mubalik na ngadto sa amahan. Kay kung dili ko mubalik ngadto sa akong amahan, ang manlalaban, ang balaan nga espiritu, dili niya ipadala. Nya mo to ningon siya dinhi, and I will pray the Father. Magampo ko sa amahan. Si Jesus mismo nagampo sa amahan, and He will give you another helper. Hatagan mo niya glain nga magtatabang helper, that He may abide with you forever. Nga magpabili ninyo kay siya, kutob raman siya sa tulo ka tuig ug tunga sa iyang mga disciples. Maura to ang time nila, panahon sa iyang mga disciples, 33 years and a half man to siya na una siya gilansang sa krus. So nagsugod siya sa iyang ministry, 30 yang edad. So ito makita nga ang kuyog-kuyog niya sa iyang mga disciples, mga tulo ra ka tuig. Unya nasubo ang iyang mga disciples, nag-uol ang uban, nga unsaon na lang ni nana ang Ginoo mohawa na mawa na nato ang ato ang magtutudlo magana ba puro gikuan sila, gidasig sila ni Jesus, giingnan sila, I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever, nga magpabilin diha kaninyo hangtod sa kahangturan. Dili lang ingon nga magpabilin lang pila ka tuig, kundi hangtod sa kahangturan. Unsa man ni siya? The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you. Ano nakailatan niya? Sa Holy Spirit. Kita naman ni karon kay wala naman ang mga disciples ni Jesus. Nangamatay naman sa sila. Nanguli na sa sila ngadto sa atong Ginoo. So kita na ni karon nga mga Christians nga midawat ni Jesus as Lord and Savior sa atong mga kinabuhi. Kita na ni karon ang gisultian sa Ginoo dinhi nga mupadayon sa buluhaton nga gisangon sa Ginoo nato, nga niingon siya dinhi, the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Dili mo dawat ang kalibutan ani, because it neither sees him nor knows him. Wa sila kakita niya o wa sila kaila. But you know him. Kamu. But you know him, for he dwells with you. Nagpuyo diri kanato ang Holy Spirit, and will be in you. For he will dwells with you and will be in you. Mauna ang Holy Spirit igsuon. Na makita na to dinhi nga ang Holy Spirit, sa diha nga ang tao mabaptize sa Holy Spirit, sa diha ang tao mapuno sa balaan nga espiritu, ang Holy Spirit naa na diha mopuyo nimo. Mao to dito sa ningon si Paul ngadto sa Corinthians, ningon siya nga
Wala pa mo mahibaw nga kamo mao ang templo sa Dios ug ang balaan nga espiritu nagpuyo diha kaninyo. So ang Holy Spirit naa diri sa suod nato, nagpuyo sa suod nato. Kay nga naman ang templo di ay sa Ginoo in the New Testament dili na templo nga binuhat sa kamot sa tao, kung dili ang templo mao na kita. Ang atong lawas mao na ang templo sa Holy Spirit. O ang Holy Spirit naa diri ni puyo sulod kanato. Amen. So usasad sa akong ipakita ninyo nga nilihok ang Holy Spirit igsuon diha sa Lucas chapter 1, the Gospel of Saint Luke chapter 1. Kamao ni higayuna igsuon sa pagkatao sa atong Ginoo nga Jesucristo. Gayunik kaayo ang iyang pagkatao o nakaingon ka nga grabe ang pamaagi sa Ginoo nga mao nay giingon nga diha sa Ginoo way lisod. Mahimo niya tanan unsay iyang gusto. Ingon din ni chapter 1 verse 26, the book of Luke. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, a virgin to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. But when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. And he will be great, and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Verse 34, Then Mary said to the angel, How can this be, since I do not know a man? How can this be, since I do not know a man? And the angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you. The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Grabe ni kayo igsoon. Ang balaan nga espiritu, mao ni ang iyang paglihok igsoon. During nga mataw na ang atong Ginoo nga Jesucristo, naa ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit mao may sud ngadto sa womb ni Mary ug mao'y nagbutang sa seed, mao'y nagbutang dito sa ni Jesus dito sa tiyan ni Mary. Mao to nga dako kay pangutana si Mary nga unsaon man ni pagkahitabo nga virgin pa man ko, wala man ko mahilabti og lalaki. Ingon ang anghel,
the Holy Spirit will come upon you. The Holy Spirit will come upon you. And the power of the highest will overshadow you. Therefore also that Holy One is to be born will be called the Son of God. Unya, ingon din now indeed Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is now the 6th month of her who was called barren. For with God, nothing will be impossible. For with God, nothing will be impossible. Wa gyud imposible sa Ginoo. Mahimo niya tanan unsay ni iyang gusto nga himuon, mahimo niya. Then Mary said, behold, the maid servant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Atong makita, tungod kay si Mary, ni obey siya unsay gi sulti sa anghel niya, ingon siya sa uban nga version, behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to your word. Mahitabo diri nako unsa ang imong gisulti, unsa ang imong gipamulo. Sunataw ang atong maluluwas. Grabe pagkahimugso sa atong maluluwas igsuon. Dili pinaagi sa tao, pan pinaagi sa balaan nga espiritu. Dako kayong litra dinhi, the Holy Spirit will come upon you. The Holy Spirit will come upon you. So mao na siya igsuon, inana ka-active ang Holy Spirit sa Old Testament o dinhi sa New Testament, bisan pa sa pagkahimugso sa atong maluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. The works of the Holy Spirit in relation to the believers. In relation to the believers. Number 1, He assures the believer of sonship and makes him son-like. He assures the believer of sonship and makes him son-like. Romans 8:16 to 17. Galatians 4, verse 6. Galatians 4, verse 6. Natanaw na to ang Romans. Romans, the book of Romans. Ingon dinhi ang book of Romans, verse 16 to 17. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs of God and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Dadi niya ito makita igsuon nga ang Holy Spirit sa diyang nahimot ang anak sa Ginoo, ang Holy Spirit ni witness sa atong spirit. Kay ang tao naman siya tulo ka elemento. Na siya body, na siya soul, na siya spirit. So ang Holy Spirit adto mo connect sa atong spirit, sa atong inner man. Ug ningon siya, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God.
nga kita nahimong mga anak sa Dios. So ang Holy Spirit maoy mo bears witness with our spirit nga nahimo na tang mga anak sa Dios. Abay mga anak sa Dios diha. In Galatians chapter 4 verse 6, Galatia, ingon ini, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Nawa? And because you are sons, mga anak na mo sa Dios, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. Diha sa inyo mga kasing-kasing, unsa iyang gipadala, the Spirit of His Son, crying out, Abba, Father. Abba, Father. So, makasangpit ta samahan, nga naman, nahimo naman tang mga anak niya, pinaagi sa Holy Spirit. Nga miabot diri sa atong kinabuhi. Sa diyang atong gidawat si Jesus, nangaitag pasaylo sa atong mga kasalanan, nangaitag pasaylo sa Dios, ug ato siyang gidawat as Lord and Savior sa atong mga kinabuhi. Si Jesus, at the same time, ang Holy Spirit miabot sad sa atong kinabuhi. Ug mao ni nagpamatuod nga kita mga anak na sa Ginoo. O ayaw og kuan lang yung ka nga inana ra ka, ayaw kay anak ka sa Ginoo igsuon. Bisan og kanang uh, elementary ra ka, high school ra ka, o unsa man yung ka nga inani ra ko, murag imong tamayon, imong kaugalingon, ayaw. Kay sa tinuod lang, ang Biblia, ang pulong sa Dios nagsulti, anak ka sa Ginoo. Sa diyang imong gidawat si Jesus ug nabaptize ka sa Holy Spirit igsuon, nahimo kang anak sa Ginoo. Ang ni-witness ana mao ang Holy Spirit. Number 2, He seals the believer as a pledge or earnest of future glory. He seals the believer as a pledge or earnest of future glory. 2 Corinthians chapter 1:22. 2 Corinthians chapter 1:22. Ningon din ni, who also has sealed us, so gisilyuhan ta, and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. Salimban ka na. Gisilyuhan ta sa Ginoo. O gawa sa silyo, gihatag niya diri kanato ang Holy Spirit in our hearts, diri sa itong kasing-kasing, as a guarantee nga nagpamatuod nga kita mga anak sa Ginoo. So din niya ito makita igsuon, active ang Holy Spirit. Nagapanglihok, labi na sa atong panahon karon nga wala na ang iyang mga disciples, so kita na karon ang gisultian sa Ginoo. Kita na karon ang giingnan sa Ginoo nga go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Kita na, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world. Kita na ang isultihan karon sa ato na ning time karon, nanata sa last days, nanata sa katapusang mga adlaw, ug ang Ginoo ang iyang mandate wala na usab ang iyang mandate igsoon.
O gyapon kay nag-ingon ang Hebrewanon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Why pagkabalhin atong Ginoo? Unsa ang iyang Great Commission kaniadto sa mga apostoles, mao gyapon ang iyang Great Commission kanato sa atong panahon karon. In the book of Ephesians chapter 1, Episo verse 13 and 14. Ingon din ni, in him you also trusted after you heard the word of truth. Human kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran, the gospel of your salvation, ang ibanghilyo sa inyong kaluwasan, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Gisilyuhan ta, pinaagi sa balaan nga Espiritu. Kabaoy saad sa Ginoo. Saad yun, kay niingon man siya ngadto sa Book of Acts. The promise is unto you and to your children and to all that are afar off, as many as the Lord our God will call. So naapil ta, gikan sa mga apostoles, naabot ngadto sa ilang mga anak, mga apo, hangtod mi katag-katag sa tibuok kalibutan, kutob sa mga tao nga gitawag sa Ginoo. Ingnay mong tupad diha nga tinawag ka sa Ginoo. Usa ka sa tinawag sa Dios nga gamiton ka sa Ginoo ni katapusan nga mga adlaw. Amen. So ningon niya, in him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Grabe ni. Guarantee, inheritance, redemption, mao ni iyang gisgutan nini. Sa diyang moabot ang Holy Spirit sa atong kinabuhi, humanta nakadungog sa maayong balita, humanta nakadungog sa kamatuoran, ug atong gidawat, atong gituhuan, atong gidawat, atong gituhuan, o gisilyuhan ta sa balaan nga Espiritu. Silyado na ka igsoon, di na ka mailog sa yawa. Iya na ka sa Ginoo, anak na ka sa Ginoo, subarugi ang imong pagkaanak sa Ginoo. Who is the guarantee of our inheritance until redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Iya na ka sa Ginoo. Iya na ka sa Ginoo. Subarugi ang imong pagkaanak sa Ginoo. O sana sa trabaho sa Holy Spirit. Number 3, He fills the believer with Himself, giving a victorious life. He fills the believer with Himself, giving a victorious life. Acts 1, buhat 1:4 hangtod sa 8. And being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. Ano ni? Saad samahan. Unsa man ni ang saad samahan? Which He said, you have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Therefore, when they had come together, they asked Him, saying, Lord,
will you at this time restore the kingdom to Israel? And he said to them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own authority. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Oh, grabe ni. Hallelujah. He fills the believer with himself, giving a victorious life. You shall receive power. Makadawat kamo gahom sa diyang mukunsad ninyo ang balaan nga espiritu. Ug mahimo mong akong mga saksi. Dili saksi ni Jehovah, witness ni Jesus. 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 Ngano man, gospel man ang atong iwali. Gospel. The gospel is Jesus Christ. The love of God nga iyang gipadala, ang iyang gugma, dili lang ingon unsa, iyang anak, bugtong anak. So ningon diya, the Holy Spirit has come upon you and you shall be witnesses to me in Jerusalem. Iya sa inyong lugar, Jerusalem, Judea, sunod nga mga lugar, sunod nga mga baryo, sunod nga mga syudad, Samaria, hangtod sa kinatumyan sa kalibutan, asa ta dadon sa Ginoo. Hinumdumi, witness ka ni Jesus. You shall be witnesses to me. Kinsa maning me, si Jesus ni ang nagsulti. Ang letter M din ni kay Dak. You shall be witnesses to me. Mahimo mong akong saksi. Unsay pasabot ana? Kasadiyang maabot ang Holy Spirit diri kanato, iyang i-recall nato ang mga panghitabo kaniadto sa panahon nga si Jesus mianhis kalibutan. Unya mahimo ta niyang mga saksi. Witness ta ni Jesus, so atong isibya, atong ipamantala, atong iwali si Jesus. Witness man ta niya. Nahimo man tang witness niya. Sa unsa mang pamaagi, sa dihang gibaptize ta sa Holy Spirit, sa diyang atong gidawat si Jesus, sa diyang nakadungog tag word sa kaluwasan, unya atong gipasulod sa atong kinabuhi. Ug ang Holy Spirit miabot diri kanato ug nahimutang saksi sa Ginoo ni Jesus. We are witnesses in Jesus, diha ni Jesucristo. Amen. Number 4, He sanctifies the believer, set him apart unto holiness. He sanctifies the believer, sets him apart unto holiness. Second Thessalonians chapter 2. Verse 13. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Ingon din ni, we are bound to give thanks to God always for you, brethren,
beloved by the Lord, because God from the beginning chose you. So gipili ta for salvation, aron maluwas, through sanctification by the Spirit. So gisanctify ta, gihimo tang balaan, pinaagi sa Espiritu Santo, and believe in the truth. Nituo ta sa kamatuoran. So ningon din na, He sanctifies the believer, sets him apart unto holiness. Diha sa 1 Peter 1:2. 1 Peter chapter 1 verse 2. 1 Peter chapter 1 verse 2. Elect according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace to you and peace be multiplied. Grabe ni. Gipili ka. Gipili ka. Ingay mong tupadya. Gipili ka sa Ginoo. Or pinili ka sa Ginoo. Ingo din ni. According to the foreknowledge of God, the Father, atong amahan, in sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Sa dihang gisanctify ka, aron ka nga mutuman, mo-obey sa sugo sa Ginoo ning katapusan nga mga adlaw, and sprinkling of the blood, iyahatang giligo sa iyang dugo ni Jesucristo. Nga kung nahinomdom mo sa panahon nga adtong gitawag og Passover, dunay dugo diha. Pero ato makita ang dugo sa karniro ilang gipintal sa pultahan, sa doorpost o sa lintel. Na mao to'y sugo sa Dios ni Moses. Kapag tanan nga mga balay, pag ihaw og karniro, ang dugo ipahid sa pultahan, sa doorpost. Kay inigtungang gabi ang angel of death, o adto siya sa Egypt, pusod siya sa Egypt. Unya ang mga Egyptian kay wa man sila kahibaw, bahin anang mag-ihaw og karniro niya, ang dugo ipintal sa haligi sa pultahan, sila kahibaw na. So pag-abot sa angel sa kamatayon, tanan kamagwangang anak ug tanan kamagwangan nga mga hayop patay katong dito sa Egypt. Tanan gyud. Tanan gyud dito sa Egypt. Hasta ang anak sa hari kamagwangan nga mo'y mosunod sa iyang trono. Apil, patay. Pero ngadto sa uh, Goshen, diin tuwa dito nagpuyo ang mga katawan sa Ginoo nga mga Hudiyo, mga Israelites, dito sila namuyo sa Goshen. Wagi kamatay na itabo dito, kiningon ang Ginoo, when I see the blood, I will pass over you. Labyan ta mo. So dili makadawat sa silot. Dili masilutan ang mga katawhan nga nagpintal og dugo dito sa pultahan, sa ligi, sa ilang pultahan, ug sa lintel, sa doorpost ug sa lintel. So may gisugo sa Ginoo ngadto ni Moses. Ingon din na, when I see the blood, I will pass over you.
Ingon ana sa digsuon ka epektibo hangtod karon ang dugo ni Ginoong Hesukristo. Gawas sa Holy Spirit nga nagalihok ani sa atong kinabuhi nga giunsa ta pagkaluwas sa Ginoo, giunsa ta pagluwas sa Dios, nakadungog tag word. Ang Holy Spirit na mo'y nag-convict na to nga di ka kasabot sa imuhang uh, gibati atong higayuna nga sa dihang dunay niwali nimo nya imong gidawat ang word sa Ginoo. Nya gidawat nimo si Jesus adto nga time. Ako di ko kalimot igsuon sa pagdawat ako sa Ginoo. Nya adtong time dayon uh, pag altar call na slain dayon ko atong time. Wa ko kibawa na bayan ang slain in the spirit wa gyud ko kibawa na. Basta ako naibawan nga niagas gyud ang akong luha. Sa diyang gidawat ako si Jesus. O pagi ko inosente wa gyud ko kalibutan atong tanan. Nya lihok dito sa Holy Spirit sa akong kinabuhi. Kung pila ka buwan ng labay, tuig ng labay, nadawat nako ang Holy Spirit, baptism. Ebidensya sa pagsulti og lain-lain nga mga pinulungan. So mao ni usa sa trabaho sa Holy Spirit, sanctification. Iya hatang gi-sanctify. Ingon din sa atong gibasa, He sanctifies the believer, sets him apart unto holiness. Gilahi ka. Gilahi ka niya. Gikuha ta niya gikan sa kangit-ngit. Iya tang gibalhin sa iyang kahayag. So nahimo na tang katawhan sa Ginoo karon. Nahimo na tang anak sa Ginoo. So padayon ta sa unahan igsuon. Padayon ta sa unahan. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, moabanti ta sa unahan. Ikibaw ta igsuon nga hapit na gyud mobalik ang atong Ginoo. Hapit na siya mobalik. So importante kaayo nga moabanti ta sa unahan, mupadayon ta igsuon, ayaw atras, ayaw gyud atras kay duol na gyud, hapit na gyud. Mabati nimo na sa mga news karon diha sa Middle East ug sa uban tibuok kalibutan, mabati nimo igsuon, hapit na gyud. Hapit na gyud mobalik ang Ginoo. So akong giawag ang tanan nga mo padayon ta sa unahan o padayon ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Atong punon ang atong kinabuhi sa word sa Ginoo. Padayon ta banti sa unahan igsuon. Basa kada adlaw sa pulong sa Ginoo. Ay mopadaan ng mga tao nga mga hinawayon nga gustong mobalda ninyo, gustong mo saway ninyo, ay mopadaan na kay mga espiritu na sa Antikristo. Ang dili gani mo uyon sa word sa Ginoo, Antikristo na. Antichrist na kay ang word is Jesus Christ himself. Ingon din na, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ug dito sa 14 ingon dia, and the word became flesh and dwelt among us, Jesus Christ. So ang word si Jesus. So sa diyang sikag basa kada adlaw sa word sa Ginoo, sige kag download diya sa imong kinabuhi sa kinabuhi sa atong Ginoo nga mao si Jesucristo. Unay labing tinuod. So mo naagani murag mo upos ana, murag mo babag ana mga espiritu na sa Antikristo. Ayaw paminawa na. Ayaw paminawa na. Padayon sa unahan, unsay imong ginaandan karon, basa kas pulong sa Ginoo kada adlaw, padayon na. Ayaw pabalda sa yawa kay way laing mo baldas mga anak sa Ginoo ang yawa ra. So doon na gani tingog imo madungog nga gusto mo santa nimo bahin ana imo ang pagbasa sa Bible kada adlaw, ayaw na paminawa. Kay unsay dili iya sa Ginoo, so musupak gina siya. So mao na mga spirit of Antichrist na. Padayon pray kada adlaw. Unya ay kalimot iampo atong camp. Okay, dihala sa ta. Kampo ta. Salamat amahan sa
Higayon o Dios nga imong gihatag kanamo karon nga makapadayon kami sa pagtuon sa imong pulong pinaagi aning Zoom Bible Study, Amahan. Lord, salamat Ginoo nga ikaw nagapanglihok sa mong taliwala, nakigsulti namo pinaagi sa imong mga pulong, nakigsulti namo pinaagi sa Holy Spirit, sa nakigsulti kanamo pinaagi sa imong sulugoon Ginoo Lord God. Salamat Amahan o Dios, oh God, I pray Lord nga padayon ikaw magabubo sa gahom sa balaan nga Espiritu Santo ngadto sa imong makatawhan Ginoo Lord God. Asa mang dapita karon imong makatawhan nga naminaw sa imong pulong Ginoo. Lord, ang gahom sa Holy Spirit moabot kadto kanila karon Ginoo. Bisan pa manamahas magkaigsuonan, kadunay gipamati sa ilang panglawas Ginoo. Ang gahom sa imong pagkabanhaw, ang balaan nga Espiritu, musulod kini sa ilang kinabuhi Ginoo ug maghatag kining healing o Dios o God sa ilaha mga panglawas Ginoo Lord. We release healing in the name of Jesus. Ngadtos makaigsuonan Lord, nga dunay mga gipamati sa ilang panglawas karon. Hikapa sila karon o Dios, ipaabot ang imong gamhanan kamot ngadto kanila Ginoo. Bisan pa sa ginahanglan sa baptism sa Holy Spirit Lord, we pray oh God, na ikaw magapuno kanila sa gahom sa balaan nga Espiritu Ginoo. Lord, salamat ning tanan, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Takus ka sa mga pagdaig ug pagsimba Ginoo Lord God. Daygon og himayaon ang imong ngalan sa walay katapusan. In Jesus name. Amen. Amen. Amen.